Welcome! Sa pagsusuring ito, hihimayin natin ang nakakamanghang kwento, ang digital footprint at ang mga kakaibang doktrina ng isang modern-day faith healer na nagngangalang Narciso Olalo. Titignan din natin ang isa sa mga pinakapinag-uusapang kaso niya online. Tara, umpisa na natin! Nagsimula ang lahat sa isang nakakaabanghalang medical emergency sa Australia noong April 28, 2026. Isipin niyo to, isang bata ang aksidenteng nakainom ng nakalasong agricultural spray. Ang malala pa rito, akala nung bata umiinom lang siya ng sikat na probiotic drink na Yakult. Grabe, di ba? Isipin niyo na lang yung kaba at takot ng pamilya nung ma-realize nila yung nangyaring pagkakamali. Isinugod agad sa ospital yung bata. Bumubula na yung bibig at nagkakaroon na ng seizures. Ngayon, sa gitna ng matinding desperasyon, habang nasa ospital, alam niyo ba kung anong ginawa ng pamilya? Nag-reach out sila kay Narciso Olalo sa pamamagitan ng isang late-night chat sa internet. Oo, tamang dinig nyo. Naghanap sila ng milagro online para mailigtas yung buhay ng bata. Makikita natin dito yung malaking kaibahan ng sitwasyon. Habang nagkukumahog yung mga doktor gamit ang modern medicine, naka-Zoom call naman si Olalo sa pamilya. Ayon sa mga transcripts natin, kinuwento ni Olalo na nakaligtas din daw siya noon sa pagkalason. Kaya ang pinapayo niya, panatilihin lang daw ang pananalig, magpakalma at uminom ng gatas o gata na may asukal. Basta wag na wag lang daw susuka. Seksyong 2. Pag-unawa sa isang mahiwagang mensahe mula sa Diyos. Matapos matanggap yung desperadong chat mula sa pamilya, sinabi ni Olalo na nagdasal daw siya ng mataimtim. At habang nahihimbing daw siya, may natanggap siyang direktang mensahe mula raw kay Jesus Christ. Ang eksaktong utos, "Best friend, ayusin mo ang antena para magkaroon ng picture sa TV at makikita mo din ang bata." Medyo kakaiba yung metaphor, di ba? Isang spiritual message pero gumagamit ng direktang sanggunian sa teknolohiya. So paano naman binigyang kahulugan ni Olalo itong mensahe? Para sa kanya, hindi ito literal na pag-aayos ng sirang TV. Yung pag-aayos daw ng antena ay isang malinaw na senyales na ililigtas ng Diyos yung bata. At ang pinaka-crucial na part, ibig sabihin daw nito, muli siyang makakakita ng malinaw na picture at makakasama niya ulit ng buhay ang bata sa susunod nilang Zoom broadcast. Fast forward tayo noong araw ng linggo. Sa mismong Zoom call nila, nandun yung 10 taong gulang na bata. Buhay na buhay, malakas at mukhang walang nangyari. Base sa mga video transcripts, tinawag ito ni Olalo na back to normal. Para sa kanya, ito ay isang purong himala na nangyari dahil na rin sa napakatibay na pananampalataya ng mga magulang nung bata. Seksyon 3, ang tao sa likod ng himala. Silipin natin ang resume ni Narciso Olalo. Ngayong nakita na natin kung anong nangyari doon sa bata, sino ba talaga itong si Narciso Olalo? Well, kung titignan natin yung sarili niyang resume online, tinatawag niya ang sarili niya bilang number 1 instrument chosen by God. Siya raw yung natatanging napili para maghatid ng mga banal na mensahe matapos niyang makaranas ng isang matinding spiritual awakening. At hindi lang yan ha. Nakalista rin sa mga dokumento niya ang ilang napaka-specific na supernatural na kakayahan. Sinasabi niyang kaya niyang magpagaling ng may sakit gamit lang ang boses niya, kahit remote o nasa kabilang linya pa yan. Kaya rin daw niyang makita ang mga mangyayari sa hinaharap at mabasa ang mga pinakatagong kasalanan ng mga nabubuhay pang tao at kahit pa daw yung mga kasalanan ng mga matagal ng patay. Seksyong 4. Mga doktrina ng isang digital na ministeryo. Imbes na sa malalaking pisikal na simbahan, umiikot ang organisasyon ni Olalo sa digital world, sa Facebook Live, YouTube, Blogger at Zoom. At mayroon siyang napakahigpit na rule mula raw sa Diyos. Sabi niya, maaali siyang manggamot at mangaral pero bawal siyang maningil kahit isang sentimo. As in absolutely free. Bakit? Dahil paulit-ulit niyang inigigiit na Diyos lang talaga ang nagpapagaling at instrumento lamang siya. Isa pa sa mga kakaibang konsepto na ginagamit niya ay yung tinatawag niyang power of mind. Ibig sabihin nito, sa simpleng pakikipag-usap lang daw sa'yo, kaya na niyang basahin at ilarawan ang buong kwento ng buhay mo. Wala siyang papalampasin. Nababasa raw niya ang lahat ng mga nagawang kasalanan, maging buhay ka pa man ngayon o kahit matagal ka nang namayapa. So, kung isusummarize natin yung mga doktrina niya base sa opisyal na literatura niya, babagsak ito sa 3 pangunahing utos na gumagabay sa lahat ng internet-based healing sessions niya. Una, manggamot at mangaral ng libre. Pangalawa, gamitin yung power of mind para makita ang buhay at kasalanan ng mga tao. At pangatlo, hulaan o makita ng maaga kung ano yung mga tiyak na mangyayari sa hinaharap.
Seksyong 5, ang daan para sa mga tagasunod. Ngayon, baka mapatanong kayo, kung libre pala lahat ng spiritual interventions na to, ano naman yung inaasahan niya mula sa mga tagasunod niya? Ayon mismo sa mga dokumento niya, napakasimple lang ng hinihingi niya pero mahigpit. 3 hakbang lang, taimtim na pagsisihan ang mga kasalanan, baguhin ang pamumuhay bilang isang totoong Kristiyano at higit sa lahat, magkaroon ng matindi at walang dudang pananampalataya. Dito raw nanggagaling ang kapangyarihan ng mga himala. Kapag tiningnan natin kung paano ginamit ni Narciso Olalo ang makabagong teknolohiya mula sa pagpapagaling sa Zoom, pagla-live sa Facebook, hanggang sa paggamit ng modernong metafora ng TV antena para sa mensahe ng Diyos, talaga namang napapaisip tayo, di ba? Paano nga ba patuloy na babaguhin at huhubugin ng internet ang malalim at sinaunang paghahanap nating mga tao sa pananampalataya, sa kagalingan at sa mga milagro sa mga darating pang panahon? Isang magandang katanungan na pwede nating pag-isipan ngayon. Hanggang sa muli nating pagsusuri